Sa ngayon, mag-renew na naman ako ng aking PCRB. So, refresher, ipa-COP ko ito. So, ito naman ang procedure kung paano ito ipa-COP. Gamit lang ang cellphone. Una, pupunta tayo sa ating Google Chrome. Type natin yung Marina mismo account. So, lalabas dyan. Tapos, mag-sign in tayo sa ating Marina mismo portal. Ilagay natin yung email ad, password, saka sundin itong I am not a robot. Dito makikita na natin ang ating portal. So profile, lahat ng training natin ay nandito na. So dito mamili tayo dito kung anong gusto nating gagawin. Revalidation ng ating COP. Revalidation ang pindutin mo kapag refresher course. Kapag new training naman na ipa-COP mo ay issue once ang iselect mo. Kapag replacement ay yung nawala or nasira, so replacement ang i-click mo. So dito may pagpilian ka regular, expedite, walk-in. So dito click ko ay regular. Tapos i-click mo yung COP. Select yung class. Tapos yung select functions kung anong training na ipa-COP mo. So marami dito. Pwede SSO, survival craft. So itong survival craft rescue boat, ito ang ipa-COP natin dahil refresher ng PCRB or itong survival craft ang gagawin natin. So i-check mo lang yung I hereby, then proceed. Pag proceed nun, ito na makita mo. Makikita mo dito yung application information. So ito na yung application natin. So regular, ECRB, tapos remarks, completion of requirements. So sa baba nito makikita naman natin kung ano yung requirements na kailangan natin. So lahat ng may red na asterisk ay kailangan i-submit natin. Number 1 ay valid ECRB COP. So no need na yan dahil walang asterisk na red. So ang sunod naman nito ay ito yung seagoing service on board, yacht or running vessel. Kailangan i-submit yan ng manning agency. Pagkasunod naman ay upload first page of passport or separate identification documents o SID. So ID lang yan. Sunod, upload yung FEME certificate. So yung medical certificate natin kailangan active. Sunod is colored 2x2 pictures na walang shoulder board picture at walang name tag. Sunod naman ay itong ECRB o Seaman's Book, first page and page with interest. So lahat ng sakay mo ay i-upload. Sunod, if does not meet the required sea service, ay upload training completion. So hindi yan kasi walang asterisk. So certificate of training completion. So yan ang training ng ECRB refresher na galing sa training center. So i-upload din yan para ma-proceed natin ang ating application. Kasunod ito, isa-isahin natin i-upload one by one yung lahat ng requirements. Ang pinakamarami lang dito ay yung Seaman's Book, first page at saka yung entry ng sakay. So sa ngayon, umpisahan na natin. Upload, certificate, attach. Then, kailangan lang malakas yung internet mo. Sunod naman, upload first page o passport or separers. So passport ang ginamit ko, attach. Di ko na ginamit yung SID ID. Pagkasunod naman, valid PME. So kailangan hindi expired na medical certificate. Pagkasunod naman ay 2x2 colored picture. So pagkasunod ay Seaman's Book kasama na yung entry ng ating lahat ng tatak doon. Pagkasunod naman ay ito yung training certificate ng ECRB. So pagkatapos nyan ay i-review natin kung lahat ba ay nag-green tulad nyan. After doon ay i-submit. Pagkatapos may submit, so ito na yung makita mo sa application. So cancel application or view details. So transaction regular ECRB for online evaluation. So antayin natin pagdating ng panahon. So palagi natin tong i-monitor. A few moments later. So after sa online evaluation, ito na
for appointment. So kailangan natin mag-set up ng appointment. So mag-click tayo dito ng appointment kung kailan. Pero hindi mo na kailangan pumunta pa sa branch kung sa mga Marina office. Sa iyo lang is mag-click lang ng appointment. So pagkatapos ng click ng appointment, magantay ka na naman ng sunod na procedure. May babayaran dito, 130. After ng click mo ng application, may additional yan na 50 pesos para sa transaction fee. Kaya ang mababayaran mo dito is 180. So kung after mong makuha ng schedule, i-proceed mo para ma-proceed ka na naman sa next na step. So palagi mong i-monitor ang iyong portal. 2,000 years later. So sa ngayon, ito na naman ang kasunod. Generate reference number. So for payment na tayo. So for payment initiation, your NCR, your application has been approved. Kindly settle payment immediately. Please open your mismo account and click application to generate the reference number, then follow the given instruction for your payment. Reference number. Para magbayad tayo, confirm. Click natin yung yes. Then antayin natin ng konti. So payment initiated. So ito yung steps kung paano natin bayaran. Order method and payment. Check your order details. So survival craft and rescue boat other than fast rescue boat ECRB 130. So click continue. Step 1 is order. Cash, how do you want to pay? E-money, mobile banking, or online banking. Depende na sa iyo kung saan ka pwede magbayad. Yung cash ay doon ka magbayad sa mga payment partners tulad ng sa 7-Eleven, RD Pawn Shop. Yung e-money naman or mobile banking ay sa GCash, QRPH. So depende na kung saan ka magpadala. So ako dito ako sa QRPH, kaya ito yung pinindot ko. So dito kung paano gagawin, paano magbayad, how to pay. Step 1, generate QRPH. Step 2, gamitin mo yung GCash, Maya, Grab, BPI, Video, UB. So depende na sa iyo yan kung saan mo gagamitin. Ang sa akin ay Cbank. Tapos using your preferred mobile app, scan the QR code. So ito yung scan na generate mo. Tapos confirm QRPH transaction on your mobile app. So number 5, enter the OTP. So number 6, step is transaction complete. So ganyan lang ka easy magbayad gamit yung QRPH. So first time ko magbayad ng QRPH kasi kadalasan ay sa 7-Eleven o kaya sa LBC ako nagpa-payment ng COP. So, proceed tayo. Scan QRPH. So step 1. So dito may limit ng time transaction within 24 hours. Pag hindi mo mabayaran ay forfeited ang iyong transaction or ang iyong COP appointment. Kaya malaga bayaran kaagad. Magbayad na tayo. So amount to pay 180. Scan QR code to pay. So dito i-scan natin yung QR code. Pagkatapos ma-scan, confirm. So ito na ang lalabas sa Cbank 180 payment. So depende na sa iyo kung lagyan mo ng note. Sa akin nilagyan ko ng note para matrace ko kung nasaan yung pira na binayad ko. Pindutin yung next, pindutin yung confirm, lilipat na yung tabanog at yan. Ang kagandahan nito ay may rebate tayo. Makikita mo at ma-receive mo yung message from your email and from your registered number na transaction success. Thank you for choosing Marina mismo. One eternity later. So ito, binisita ko na naman itong portal ko. So ang nakalagay ay for signatory. So antay na lang tayo kung kailan yung next step. So ang kasunod dito ay for releasing na. Si dito ngayon ay for signatory. A few moments later. Sa ngayon, for release na ang ating COP application.
sa ACRB. So, ang pag-print naman ito ay hindi mo rin kailangan pumunta pa sa Marina. Dito ka na rin. I-click mo lang to sa certification. I-click mo lang yung certificates. Then makita mo na lahat ng training natin. Kaya wala nang mikos-mikos na training ngayon dahil lahat ng training natin ay nasa Marina portal. Kaya hindi mo na pwedeng magpagawa. So dito lahat ng training ay naka-registered at makikita sa portal natin. Tulad nitong aking PCRB. So luma, Advanced Firefighting, BT, ngayon ACRB. So sa ngayon, gagawin natin ay kung paano naman i-print. Dito sa pag-print, wala nang required kung anong papel gamitin mo. As long as A4 size. So una, i-click mo yung view. So ito na, makita mo na yung certificate mo sa iyong training. Pagkasunod naman, tingnan mo sa iyong documents. Tapos sa documents, makikita dyan. Depende na kung anong mga application na nandun sa Android cellphone mo. Sa akin is PDF at saka yung WPS. Depende na sa inyo kung anong gamitin. So i-click ko itong PDF. Katapos open. So ito na, nandito na sa cellphone ko. For printing na lang to.